So ayun po mga kalangga, nandito na naman po tayo sa bahay nila. Ayan po yung bahay nila Lourdes. Ayan po at napuntahan po natin mga kalangga. Ayan, si Nanay Maribel mo, Tita Maribel mo nasaan? Hello Ate Maribel. Kumusta? Ay wow, ang linis-linis. Dalagang-dalaga si Ate Maribel. Ayan, sandali po Hindi naman, hindi basa kasi to. Doon kasi basa. Ayan, siyempre visit na muna tayo. Wow. Ayan po mga kalangga. Ay, dalaga-dalaga ang kwarto ni Ate Maribel. Oh, wow, ganda. Dami pa po mga hindi pa napapagawa ko yung isa. Ang linis ng bahay nila. Ayan po, sana lahat na ganito. Malilinis po pati yung kayong Lourdes. Malilinis sila, po. Ayan, te. Kumusta? Ito po, kagagaling ko lang po sa Barangay Hall. Ayan, dito. Kasi madilim, doon ka nila po magpano. Sige po. Yan kasi nayalobot yung isang... Galing pa lang po ako kuya sa Barangay Hall. At nag-meeting po kami tungkol po doon sa sa KKT, kay kababaihan. Yung pong organisasyon po namin. Kasali po ako, nag-member po ako. Ayan, po, napadala ako dito. Ayan, kinumusta ko kayo. Siyempre, hindi na mawawala yun dahil may pinuntahan ako ngayon araw ng Sabado. Sabi ko, baka nandyan sina Lourdes. At siyempre, kinumusta natin. At ibalita nga sa akin ni Lourdes, kaya sila nakapasok dahil yung natulungan mo raw ata yung paano po sila nakapasok ng pag-aaral? Kasi po, minsan po, yung pong Lunes, wala talaga po silang pumasahe. Hindi ang ginawa ko po, nagpunta po ako doon sa isa kong anak. Naghingi ako ng kaunting suporta. Ay binigyan naman po ako ng anak ko. Tapos, hanggang sa 3 araw lang po sila nakapasok. At yun lang po ang inabot ng budget. Ay 2 po silang high school. Tapos 3 elementary. Kaya po kinapos. Ay sabi ko, magtinda-tinda na lang muna ako kayo ate ng ng talbos kamuti. Ay di pinag-ani ko po ng talbos kamuti si ate. Tsaka pa po, yun, nakasuporta po. Kaya nung pong Biyernes ng hapon, wala na siyang wala siyang kapos sa budget. Kaya hindi siya nakapasok ng hapon. Nung Friday na hapon kahapon po. Sabi ko naman sa kanya, anak ko, pag Sabado at Linggo, mag-ipon ka ako kayo ng ng pantyanggi at matiyanggi ka ko tayong madaling araw sa sa bayan. Ay may minsan po ay nagkakarilimutan. Ay di ang nangyayari, TY. Kaya ngayon po, sabi ko ngayon at Sabado naman, mag-ipon kayo mamayang hapon ng mga gulayin. Mga ako tayo ng mga gulayin dyan ng mga gaya ng kangus, talbos kangus, ang gabi. At matyabi ka ko tayo mamayang madaling araw. At sabi ko, ang kinikita ako sa pag-aalaga ako, kakaunti. Sa tuwing kinsinas katapusan lang, hindi naman po ako nahingi ng malaking bayad at apo ko naman baga po yung inaalagaan ko. Ayun, pinapagkasya-kasya ko po sa kanila, hati-hati sila. Kaya po medyo nakakasurvive. Gaya nga po ngayon, nag-organize po yung KKK ng livelihood project. Gusto kong sumali, kaya po ako'y nagsama sa meeting na ngayong umaga. Kaya kakauwi ko lang po.
Ay, may tanong po ako. Si Nanay Jima ba kasama siya sa 4-piece? Yung kasama po yun. Ay, meron din sila nakukuha sa 4-piece? Po. Paano Ano ba yung po? 4-piece? Ano yung... Ano po, galing po yan sa DSWD. Opo, ay hindi po. Ibig kong sabihin buwan-buwan pa meron Ay, sila hindi po binibigay? buwan-buwan. Ay, ano po yun? Tuwing kadalawang buwan lang po ang release. Ay, ikadalawang buwan po, magkano naman yung... 3.8 po. Ay, sabay, malaking kuha na rin yun. ano, Malaki pong tulong yun. Kaya po ang ginagawa ko po dyan, at hindi ko po sa kanila binibigay kasi yung cash, kasi ganito po ang nangyayari. Pag ibinigay ko po sa kanila yung cash, nabili lang po sila ng 10 kilong bigas, 15. Ay hindi naman po pwede kasi hindi aabot. Ay, Ang oo. gusto ko pong mangyari, isa-isang sako ang bili ng Oo, bigas. para matagalan. Tapos yung ibang nabili lang sila ng kalahating kilong ulam. Tapos kaunting sibuyas. Wala na, yun lang. Napapawardi-wardi po yung pera. Kaya po, ang nangyayari po, ang sabi po ng DSWD, ako nga daw po ang mag-handle. So, ang ginagawa ko naman po, nabili muna po ako ng isang sakong bigas at kung ano po yung mga wala sa loob nila sa kusina, yun po ang pinapriority ko. Sabi ko, yung matitiraan ako, yun ang magiging pang-allowance ninyo. Bigyan naman kako ninyo si mama nyo kahit pang tinapay at si mama nyo naman kako ay kailangan din naman kako niya ng pambili-bili. Yun po ang sabi ko. Binibigay ko po kay Lourdes yung iba para magkaroon siya ng, yung baga pong matuto siya mag-budget kung ano pa yung ibang wala Opo. sa kanila. At saka yung allowance kako ninyo, dapat hindi mo yung suluhin yan. Dapat kako yung dalawang bunso, binibigyan mo. Yun po ang sabi ko sa kanya. Medyo siguro po ay parang nagkakaaraway-away sila para kasing iniisip nila kasi na sinasarili ko po yung pera. Ay sabi ko, kung kayo mag-iisip ka ako ng ganyan, total, ikaw naman kako di sa 18 anyos ka na. Mas maganda, ikaw na ang magbabudget niyan. Para kako, alam mo, gusto ko lang talaga kakong bitawan niya ang 4-piece nyo kasi masakit kako sa ulo. Ay ang problema, kung ganyan ka naman kako, hindi ka marunong mag-budget, paano naman? Paano kako magkakasya yun sa loob ng isang buwan man lang? Nung kung inobserbahan ko na po kasi nung mga nakaraan, sabi ko, di sa ikaw nakako ang magbili ng mga mga gagamitin mo. Sabi ko sa kanya, ang binili lang po nila, kaunting notebook lang, kaunting yung iba. Awan ko kung anong ginawa na po. Parang nag-order yata po sa online ng sapatos. Bagay, okay din po yung sapatos. Kaya lang, dapat sana po ay nailagay niya doon sa ibang magandang kalalagyan. Hindi naman po pwedeng ibigay yun ng government, iwawardi. Oo nga po. Kailangan po talaga nun, ang resibo po talaga nun ay nandoon dapat. Kaya at lalo na po at ako ang naghahawak, kaya kailangan ko po yung resibo ng pag-release at saka yung resibo po nung pinamili. Ay, kailangan pala ng resibo pag nasa Opo. Ayun. Kailangan po talaga yung mga resibo na kung magkano yung ipini-out po, yung resibo po ng land bank. Yun po ang pinahanap sa amin, tsaka po yung resibo po ng mga pinamili. Kaya kailangan po talaga yun, ipamimili sa loob ng bahay, hindi ko po pwede pangwardi-wardi nila yun. Kaya sabi po sa akin sa DSWD, ikaw na niya ang maghawak ng 4-piece nila kung hindi pa niya marunong. Kasi si ate po bagay, hindi naman baga po sa nag-ano ako si ate pag binigyan mo ng 500, mabili sa tindahan, kung magkano lang po ang gustong isukli ng mga may tindahan. Yun na. Yun na. Ay, hindi siya po niya alam. Hindi po niya alam kung magkano yung nabawas sa pera niya, kung magkano yung sukli sa kanya. Ay, sana naman maging kwan din yung Kaya honest din yung tindahan. Ano po? Opo, kaya nga po sabi ko nga po Kuya Mar, Udisa, ikaw na nga po ang mag-aano kay mama mo. Kasi si mama mo, huwag mong bibigyan ng malaking pera. Kasi masasayang lang. Mapupunta lang ako sa iba. Yun po ang ano ko sa kanya. Kaya nga po ngayon, ngayon wala talaga akong dala dahil galing ako doon sa isang beneficiary ko. Ay nagdala ako ng bigas. Kaya sabi ko, pupunta ako dito sa inyo para kas na lang binigay ko po. Para kung ano man yung kundi, makakatulong din sa pamasahe niya. At bilib din ako kay Nanay Jima, masipag siya, ano po? Masipag na po ngayon. Masipag na po ngayon, kuya si ate. Kasi siyempre baga po, una-una na.
lagi siyang busog na, lagi Oo. siyang napalayo na pati siya doon sa Oo. mga dragon fight. Oh, na Kaya lagi siya yung mga doon. nagbibigay sa kanya ng mga masasamang impluensya. Mm. Kaya medyo okay na po ngayon, masipag, parang nagbabalik na po yung matino niyang pag-iisip. Mm. Kaya sabi ko nga kay Odisa, anak ko, yung pa ako si mama, makita mo nga ako. Maigi na ako si mama, lagi na pati ka ako malinis. Oo. Magaling na rin pati ko maglinis ng bahay. Oo nga. Oo, ay, natutuwa ka po Kuya Marin. Kaya minsan ay nagtatawa ako at sabi ko, wow, may bisita yata. Grabe ang panglinisan mo. Mm. Baka niya magdating niya yung manliligaw ko. Ay binibirero ko lang naman po. Ay tuwa naman. Noon pa lang una, kaya sa ganun, kulang lang yung ibig sabihin, wala lang matirhan, gutom. Siya po. Parang aburido siya Oo, aburido sa talaga sa kanyang buhay. Opo, ano. Mm. Kaya ngayon po ay okay man na po siya. Sipag pati kung ano-ano na. Tinda ng pako, tinda ng ano ito, natalbos ng gabi. Ano-ano. Tapos kamuti. Yan. Tuwan-tuwa ako kay ate at masipag niya. Ay kaya lang, pag may pera siya, hindi pa pwede kukunin lahat ni Odisa. Ay, opo. So ngayon wala po akong, sabi ko nga, wala akong grocery, ayan, may ron ka rin 500 Ay, salamat po Kuya. yan sa abot lang ng aking makakaya. Opo, Siyempre, salamat po Kuya. kwan din, ikaw na ang bahala dito sa mga pamangkin mo. Opo. Ayun po. Sabi ko nga kay Lourdes, halimbawa may matindi siyang problema, sabi ko nandito ka naman. Opo. na meron naman siyang pwede naman siya mag-message sa akin, halimbawa kailangan nandito rin naman ako, at kung meron ako, nakahanda rin po ako na magbigay sa... Ayan po mga kalangga, hanggang dito na lang na muna po at lubat na tayo talaga at maraming salamat po at naputol na nga yung video ni Ate Maribel. Ayan, thank you po sa lahat at napasayalan din po natin sila Lourdes para nalaman po natin yung mga kwento nila. Ayan, maraming salamat po sa lahat at huwag po kayong magsawa manood sa ating video.